Nagbus at namasyal kami ng mga bata dito sa Yas Mall, Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ngayong araw nga mga mi, pupunta kami ng Yas Mall para mamasyal kasi naiinip kami sa bahay. At the same time, gusto ko na masulit namin yung bakasyon namin dito sa Abu Dhabi at hindi naman kami matenga lang sa bahay nang walang ginagawa. Bale, 2 buwan lang kasi yung bakasyon namin at panigurado nga ay mabilis nga lang matapos yun kaya mas maigi na sulitin yung bawat araw. Bumaba nga kami ng mga bata sa building kung saan kami nakatira, mga bandang 11:30 na yata yon mga mi, at pumunta nga kami sa may bus station malapit dito sa amin at walking distance nga lang ito. Bale, sasakay lang kami ng bus ngayon papunta ng Yas Mall kasi hindi namin kasama si Daddy Bino at nasa trabaho pa nga siya at kikitain na nga lang namin siya mamaya doon pagtapos ng kanyang trabaho. Alam nyo mga mi, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Abu Dhabi, yung mga bus nila ay on time talaga. May mga schedule sila na nakalagay sa Google Maps at sa Darby app at kapag chinek mo doon na halimbawa 12 o'clock yung dating ng bus, madalas talaga ay darating siya sa oras. Minsan nga lang nagkakaroon ng delay, kunwari may ginagawang kalsada sa dadaanan ng bus o kaya naman ay medyo mabigat yung traffic, pero most of the time talagang nasusunod nila yung schedule. Kung sakali man mga mi na delayed yung pagdating ng bus, makikita mo rin yon sa Google Maps na live update, pati na din doon sa electronic screen nila sa bus station, kaya alam mo kung ilang minuto ka pa maghihintay. O diba, ang bongga talaga. Yung hinihintay nga pala namin dito ay papunta ng Yas Mall at yun yung bus 187 at as per sa screen dito sa bus station ay dadating to after 11 minutes. Ang gagamitin ko nga pala na pambayad sa bus ay itong Havilat card at meron ng load ito at ako nga lang pala yung meron ito kasi yung 2 bata ay free sila sa pagsakay ng bus. Libre pa kasi sumakay ng bus dito yung mga batang 10 years old and below around dito sa Abu Dhabi kaya hindi ko na kailangang bayaran yung pamasahe nila Ate Sam at Basti. After ng ilang minuto ng paghihintay namin mga mi, dumating na din yung bus at sumakay na kami ng mga bata at tinap ko lang yung card ko bago kami pumasok at umupo. Buti na lang wala masyadong pasahero nung time na to at dito kami umupo sa may bandang harapan ng bus sa area na nakalaan para sa mga babae, mga bata at iba pang mga priority na pasahero. Pagsakay nga namin, umalis din agad yung bus at actually mga mi, ngayon lang talaga kami nakakaalis nang wala si Daddy Bino. Kasi nung dating nakatira pa kami dito mga mi, maliliit pa yung mga bata at mahirap nga silang ibiyahe ng kung saan tapos magko-commute pa kaya madalas noon hinihintay lang talaga namin dumating si Daddy Bino galing ng trabaho bago kami makakalabas sa bahay. Pero ngayon nga sobrang tahimik at behave na nga nitong dalawa at nagmamasid na nga lang sa bintana kapag bumabiyahe kami at sobrang laking ginhawa talaga nun para sa akin. So after 1 hour yata yon, nakadating na din kami sa Yas Mall at binaba nga kami dito sa may bus stop malapit sa parkingan at naglakad kami papasok sa mall. Una nga naming napuntahan ay itong NBA store at nakakatuwa kasi meron silang court dito at sinubukan nga ni Basti maglaro dito sa loob. Habang naglalaro nga siya, napansin ko na sobrang dami talaga ng tao sa labas na nagkukumpulan at akala ko nga merong artista na nagsushooting doon sa restaurant kaya nakikiusyoso talaga ako kung ano ba talaga yung nangyayari. At nung hindi ko na nga mapigilan nagtanong na nga ako dun sa katabi ko kung bakit sila nandun at ang sabi nga niya nandun sa restaurant na yon yung presidente ng UAE. Kaya nagulat talaga ako kasi sinwerte pa kami na magkaroon ng pagkakataon na makita sa personal yung presidente dito. Sa ilang taon naming pagtira dito sa Abu Dhabi mga mi, never pa talaga naming nakita yung presidente sa personal kaya naman sobrang nakakatuwa at nakakagulat yung experience na yon. Hindi ko nga inaasahan na masasaksihan namin yung ganun kalapit at isa talaga sa mga moments na hindi mo basta-basta makakalimutan lalo na't bihira lang mangyari yung ganitong pagkakataon. Anyway mga mi, after nga naglibot-libot pa kami ng mga bata habang naghihintay kay Daddy Bino at pumunta nga kami sa may entrance ng Ferrari World para magpicture kasi merong photo sila Ate Sam at Basti dito nung maliit pa sila at gusto nga namin tong i-recreate. Dati nasubukan na din namin yung mga rides dito sa loob pati na rin yung world's fastest roller coaster at sobrang bilis talaga noon mga mi at kung ako yung tatanungin okay na yung natry ko ng minsan lang pero hindi ko nagugustuhin pang ulitin. Habang naglalakad nga kami ng mga bata dito sa mall mga mi, may nadaanan akong perfume stall at napatigil nga ako kasi bigla niya akong binigyan ng sample ng perfume nila. Sobrang bango talaga mga mi, yung tipong amoy pa lang parang social na agad kaya nagustuhan ko rin siya agad. Habang inaamoy ko yung sample, kinakausap nga ako ng seller at ino-offer nga niya sa akin na 300 dirhams daw para sa 2 pabango.
plano. Sabi ko nga sa kanya, next time na lang siguro kasi wala talaga akong balak bumili at sa totoo lang, medyo namamahalan talaga ako dun sa unang offer niya. Pero inalok niya ulit ako at pababa na nga ng pababa yung presyo kaya nakipagtawaran na nga ako. So from 300, naging 100 dirhams na lang para sa isang pabango tapos may free pa siyang 2 air freshener na sobrang bango din. Aminado ko mga mi, na-influence ako ng moment na yon, yung tipong napahinto ka lang saglit pero bigla ka nang may binili, napabili pa talaga ako ng wala sa oras kahit hindi ko naman plano. So after nga ng ilang oras ng paglilibot namin dito mga mi, dumating na din finally si Daddy Bino galing ng trabaho at syempre naggala-gala ulit kami. Kung saan-saan nga kami napunta tapos nung nagutom na nga kami, natsyempohan nga namin tong sa may Waitrose and Partners para siyang supermarket na may ready to eat na pagkain kaya umorder na agad kami. Sinubukan namin ni Ate Sam yung roasted chicken nila at yung mixed fried rice tapos sila Daddy at Basti naman ay umorder ng tuna sandwich. Nakita nga din namin tong fresh juice machine kaya sinubukan na din namin at kumuha kami ng isang bote dito sa side at nasa 12 dirhams yung isang bote. Tapos nagbayad na din kami at pagkatapos humanap kami ng mapapwestuhan para makakain na din kami ng dinner. Ang sarap ng roasted chicken nila mga mi at yung fried rice kaya pati si Basti at Daddy ay nakikain na din sila sa in-order namin ni Ate Sam. After namin kumain, nagpasyal-pasyal pa rin kami dito sa loob ng Yas Mall at parang wala talaga kaming kapaguran kasi mag-aalas 8 na yan mga mi at hanggang ngayon nga nandito pa rin kami sa mall naggagala. Nadaanan nga namin tong showroom ng Mercedes at natuwa nga ako kasi nakita ko yung stroller na may tatak ng Mercedes at syempre napatingin talaga ako kasi panigurado mahal yun mga mi, yung tipong pang luxury talaga yung dating. May mga nadaanan pa kaming ibang shops at konting window shopping lang din pero mostly tingin-tingin lang talaga kami at enjoy sa pag-explore. Ramdam ko na rin yung pagod sa paa ko pero dahil masaya yung mga bata, tuloy lang din kami sa paglilibot. Mga bandang alas 9 na mga mi, nagdesisyon na rin kaming umuwi kasi malapit na ding magsara yung mall at pagod na din talaga kami sa kakalakad. Sobrang sulit naman yung araw na to mga mi, kahit simpleng pamamasyal lang yung plano namin, ang dami pa rin naming nagawa at napuntahan. Yun lang, Momshi, masalama!